Pinangunahan ni Department of Agrarian Reform DAR Secretary Conrado Estrella III ang isang dialogo kasama ang mga magsasaka ng Elfreda Marcelo Property sa Barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Layunin ng pulong na makipag-ugnayan sa mga potensyal at aktual na benepisyaryo ng reformang agraryo, suriin ang aktual na implementasyon ng Land Acquisition at Distribution o LAD sa lugar. Magbigay ng update ukol sa utos ng Korte Suprema hinggil sa revalidation ng lupa, linawin ang mga susunod na hakbang at tugunan ang mga alalahanin ng mga magsasaka. Ayon sa DAR, ang lupain ng Elfreda Marcelo et al. Na may kabuang sukat na 114.7 hektarya ay saklaw ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Sa naturang lupain, 60 hektarya na ang naipamahagi sa 106 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa pamagitan ng 5 Collective Certificates of Land Ownership Award o CLOAS at kasalukuyang isinasailalim sa Support to Parcellization of Lands for Individual Titling o Project Split. Samantala, ang natitirang 54 hektarya ay ipinatutupad sa ilalim ng regular na LAD program alinsunod sa pinal at executory na desisyon ng Korte Suprema na nagpapatibay sa saklaw nito ng CARP. Sa isinagawang dialogo, ipinaliwanag ni Estrella na personal niyang binisita ang lugar upang alamin ang kalagayan ng mga magsasaka matapos ang ilang taong usaping legal at hirap sa pagpasok sa lupang ipinagkakaloob sa kanila. Tiniyak din ng kalihim na mananatili sa mga magsasaka ang lupang iginawad sa kanila at inatasan ang mga opisyal ng DAR na pabilisin ang proseso ng pagbibigay ng individual na titulo ng lupa sa ilalim ng proyektong split. Binigyang diin ni Estrella ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling titulo ng lupa ng bawat benepisyaryo at nagpahayag ng hangaring sa kanyang susunod na pagbisita ay meron na silang mga individual na titulo. Bukod dito, iniutos din niya ang pagsusuri sa kalagayan ng mga farm-to-market roads sa lugar at binigyang diin ang pangangailangan ng makinaryang pansakahan, suportang institusyonal at mga pagsasanay sa pamamahala ng sakahan, marketing at makabagong teknolohiyang agrikultural. Bilang bahagi ng kanyang pagbisita, namahagi rin si Estrella ng mga punla ng breadfruit o rimas sa mga magsasaka bilang alternatibo at masustansyang pagkain na maaaring ipalit o idagdag sa konsumo ng bigas. Ibinahagi rin niya ang mga simpleng paraan ng pagluluto at pagproseso nito at binigyang diin ang mababang glycemic value at mataas na nutrisyon ng prutas. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga magsasaka sa tulong ng pamahalaan. Ayon kay Leonardo Talens, Pangulo ng Samahang Magsasaka ng Barangay San Mariano, labis ang kanilang kagalakan sa suportang kanilang natanggap mula sa pamahalaan. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DAR na tiyakin ang ganap at makatarungang pagpapatupad ng mga programang reformang agraryo at ang pagtugon sa matagal ng suliranin ng mga magsasaka sa mga komunidad. Binigyang diin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kahalagahan ng patuloy na pagsunod sa Occupational Safety and Health o OSH standards kasabay ng pagmarka ng Power China Construction Company ng 5 milyong ligtas na man-hours na walang naitalang lost time accident para sa kanilang 1.05 gigawatt peak solar power plant project sa Barangay Makabaklay, Gapan City, Nueva Ecija. Ipinapakita ng naturang milestone ang mahigpit na pagsunod ng proyekto sa mga pamantayan ng OSH sa Pilipinas sa pamagitan ng koordinasyon nito sa DOLE at sa Occupational Safety and Health Center. Nakiisa ang DOLE Central Luzon sa pagdiriwang sa pangunguna ni DOLE Nueva Ecija Officer in Charge, Ethel Galvan at ng Labor Standards Team. Pinuri ni Galvan ang maagap at epektibong mga programang pangkaligtasan ng Power China Construction Company at binigyang diin ang pangangailangang ipagpatuloy ang pagsunod sa mga patakaran.
pagiging mapagmatsyag at ang kolektibong pananagutan ng lahat upang mapanatili ang layuning zero accident. Samantala, iniuugnay naman ng kumpanya ang tagumpay sa matibay na pamumuno, disiplinadong mga pamamaraan sa trabaho at sama-samang pagsisikap ng pamunuan, mga manggagawa at mga kontratista. Muli rin itong pinagtibay ang kanilang pangako sa pagpapalakas ng mga safety system, capacity building, kapakanan ng mga manggagawa at pagpapanatili ng zero accidents habang umuusad ang proyekto. Sa programa, inilahad ng Health, Safety and Environment Manager ng proyekto ang mga estratehiya, pagsasanay at mga hakbang na pang-iwas upang masiguro ang kaligtasan sa lugar ng trabaho. Sinundan ito ng paggawad ng parangal sa 15 outstanding safety teams at 20 safety star awardees, gayon din ang safety pledge at signing ceremony bilang pagpapalakas sa kanilang prinsipyong gumagabay sa proyektong Safety First, Zero Accident, Everyone Goes Home Safe. Sa kabuuan, ipinakita ng aktibidad ang matibay na pagtutulungan ng iba't ibang sektor sa pagtataguyod ng kultura ng kaligtasan at pagsuporta sa mga layunin ng renewable energy sa bansa. Ipinauunawa ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija ang kahalagahan ng wastong pamamahala ng tubig sa pagsasaka ng palay upang masuportahan ang malusog na paglaki ng halaman, mabawasan ang pagdami ng peste at mapabuti ang kalidad ng ani. Ayon kay PhilRice Rice Engineering and Mechanization Division Senior Science Research Specialist Christine Pascual, hindi nangangahulugang kailangang laging lubog sa tubig ang palayan upang matiyak ang sapat na patubig. Ipiliwanag niya na ang labis na tubig ay naglilimita sa dami ng oxygen sa lupa na nakakaapekto sa paghina ng ugat ng palay at nagpapahina sa kakayahan nitong sumipsip ng mahalagang sustansya para sa paglaki. Dagdag pa ni Pascual, hindi kinakailangan ang tuloy-tuloy na pagbaha ng palayan dahil nagiging anaerobic ang lupa kapag sobra ang tubig na nagdudulot ng kakulangan ng oxygen para sa ugat at nagpapabagal sa paglaki ng palay. Binigyang din niya na sa unang linggo matapos ang paglipat tanim, mahalagang panatilihin ang mababaw na tubig na may lalim na 1 hanggang 2 sentimetro upang mapalakas ang pagkakaugat ng halaman at mabawasan ang stress dulot ng transplanting. Tinukoy ni Pascual ang yugto ng pamumulaklak hanggang pagbuo ng butil bilang pinakasensitibong bahagi ng paglaki ng palay, kung saan kinakailangan ang tuloy-tuloy at sapat na supply ng tubig upang matiyak ang buo at mabigat na mga butil. Ayon pa sa kanya, ang kakulangan o labis na patubig sa yugtong ito ay maaaring magresulta sa hindi ganap na napunong butil at pagbaba ng kalidad ng ani. Sa ilalim ng palay check system, inirekomenda ni Pascual ang pagpapanatili ng 5 hanggang 7 sentimetrong lalim ng tubig sa panahon ng pamumulaklak upang makamit ang mas mataas na ani at mas magandang kalidad ng bigas. Binanggit din niya na ang wastong irigasyon ay nagpapahusay sa pagsipsip ng sustansya ng halaman, nakakaiwas sa pag-aksaya ng pataba at nakatutulong sa pagkontrol ng peste at sakit na nagre-resulta sa mas malusog na pananim at mas matatag na kita ng mga magsasaka. Patuloy naman ang PhilRice sa pagbibigay ng payo at edukasyon sa mga magsasakang Pilipino hinggil sa tamang pamamahala ng tubig at irigasyon upang makamit ang dekalidad na ani, mas mataas na produktibidad at mas malaking kita, partikular sa rehiyon ng Central Luzon.